Linawin natin ang isang bagay. Kung nag-click ka sa pag-aakalang ito ay isa pang alpha versus sigma hype video, nasa maling kwarto ka. Dahil ito, dito mismo ay hindi para sa karamihan. Ito ay para sa lalaking nakaupo sa katahimikan at pinapanood ang mundong nasusunog ng hindi kumukurap. Ang lalaking hindi nababagay dahil hindi naman siya sinadya. Naaamoy ka ng mga babae. Hindi nila alam kung ano ito. Ngunit may isang bagay sa kanilang bituka na nagsasabi sa kanila na iba ka. At hindi ang iyong damit, hindi ang iyong sasakyan, hindi ang iyong jawline. Ito ay kung paano mo dalhin ang bigat ng iyong sariling anino na walang pangangailangan para sa palakpakan. Kaya kung nanonood ka pa rin pagkatapos ng mga unang segundong ito, malamang hindi mo sinusubukang maging sigma. Oh, at nga pala, meron akong isang bagay na napaka-espesyal para sa iyo. The Way to a Sigma Wolf, ito ay isang e-book na naglalaman ng ipinagbabawal na lihim na kaalaman na gagawin kang taong kinatatakutan at iginagalang ng iba. Babala, ito ay tatanggalin sa lalong madaling panahon. Ayaw ng mga elite na makita mo ito. Kunin ito sa seksyon ng paglalarawan o nakapin na komento sa ibaba. Tingnan natin kung paano niya ito nalaman bago ka magsalita. Una, hindi kumikislap ang iyong mga mata kapag nagkulong ka ng tingin. Gusto mong malaman kung ano ang nagbibigay sa iyo? Ang iyong mga mata. Ang isang babae ay maaaring pekeng interes. Maaari niyang pekeng pagkamahiyain. Pero ang hindi niya mapeke ay ang nakikita niya kapag tinitingnan siya ng lalaki na parang nakikita niya ang lahat at walang kailangan. At ikaw, mayroon kang ganyang hitsura. Hindi gutom, hindi uhaw, hindi desperado na mapansin. Ito ay kalmado pa rin pagputol. Ang mga mata ng karamihan sa mga lalaki ay malakas. Masyado silang nag-uusap. Humihingi sila ng pag-aproba, sumisigaw ng kawalan ng kapanatagan o sinusubukang takutin. Ngunit hindi sa iyo. Ang iyong titig ay parang nakatayo sa gilid ng bangin. Tahimik, maganda at mapanganib. Hindi mo tinitingnan ang mga babae na parang premyo. Tinitingnan mo sila na parang nanalo ka na sa mga laban mo at ngayon ka lang nagmamasid. Yung titig na yon, yung katahimikan, yung buong atensyon na walang kalakip na string. Tinutunaw nito ang maskara sa mukha niya dahil dalawang bagay ang sinasabi nito sa kanya. Hindi ka humanga sa kagandahan niya. Nakakita ka na ng mga totoong bagay at wala sa kanya ang mayayanig sa iyo. Alam niya sa ilang minuto kung ikaw si Sigma. Nararamdaman niya ito sa kung paano namamatay ang mga karaniwang laro niya sa kalagitnaan ng paglalaro. Hindi mo siya kailangan, hindi mo siya hinahabol at ang iyong mga mata ay nagpaparamdam sa kanya na baka siya ang sinusuri. Ang pagbabagong iyon ay bihira at ang mga babae ay nabubuhay ng bihira. Dalawa, pinaparamdam mo sa kanya na nalantad ng walang sabi-sabi. Ang isang Sigma ay hindi kailangang magtanong ng mga personal na katanungan. Siya ay umiiral lamang at ang mga tao ay nagsimulang magpahayag ng kanilang buhay. Napansin mo ba kung gaano kabilis ang pagbukas ng mga tao sa iyo? Ito ay hindi random. Ito ay psikolohikal, lalo na ang mga babae. Ni hindi niya alam kung bakit niya sinasabi sa iyo ang tungkol sa huling breakup niya, ang trauma niya noong bata pa siya, o ang sikretong hindi niya sinabi ng malakas. Pero kahit papaano, nakaupo sa tapat mo, nararamdaman niyang nakikita siya. Hindi hinuhusgahan, hindi ninanais, nakita. Dahil hindi tulad ng karamihan sa mga lalaki, hindi ka nagkalkula kung ano ang susunod na sasabihin. Nandyan ka lang, present, grounded, at nakikinig ng may intensidad. Yung emosyonal na katahimikan, nakakalasing. Ito rin ang dahilan kung bakit nababahala ang mga tao sa paligid ng mga monghe, assassin, at surgeon.
Ang isang lalaki na kayang humawak ng espasyo ng hindi kumikibo ay isang lalaking hindi kayang pekein ng mga babae. Magsisimula siyang ayusin ang kanyang postura. Siya ay magsasalita ng mas mabilis, pagkatapos ay mas mabagal, pagkatapos ay subukang itugma ang iyong mahinahon na enerhiya. At kapag nabigo siya, makikiusyoso siya o matatakot, ganyan niya alam. Hindi siya nakikipag-usap sa isang lalaki na nanonood ng nilalaman ng sigma. Nakikipag-usap siya sa isang lalaking naging sigma sa mahirap na paraan sa pamamagitan ng pagkawala, pag-iisa at walang humpay na paglaki. Hindi magaya ang ganoong kalaliman. Nararamdaman na. At sa sandaling maramdaman niya ito, alam niya na nakikitungo siya sa isang bagay na pambihira at totoo. Ituwid natin ang isang bagay. Ang mga babae ay nakikipag-usap sa 12 ng mga lalaki sa isang linggo. Narinig na nila ang bawat linya, bawat biro, bawat papuri. Naaamoy nila ang pagsisikap mula sa 1 milya ang layo. Ngunit kapag nagsalita ang isang sigma, nagbabago ang laro. Mas kaunti ang sinasabi mo, ngunit iba-iba ang bawat salita. Hindi mo siya sinusubukang pasayahin. Hindi ka nangingisda para sa pagpapatunay. Ikaw lang at nakakatakot sa kanya. Sa pinakamahusay na paraan, maaari mong sabihin ang isang bagay, ngunit ang katahimikan na sumunod ay nagdadala ng 10 mensahe. Iyan ang ginagawa ng Sigma Energy. Ginagawa nito ang kanyang trabaho para sa konteksto. Pinapayuko siya nito. Karamihan sa mga lalaki ay nilalasap siya ng ingay. Ginagawa mong hinahangad niya ang kalinawan sa iyong katahimikan. Sinimulan niyang basahin ang iyong mga paghinto, pinapanood ang iyong bibig. Bigla ka niyang sinusuri na parang misteryosong nobela. Dahil ang mga babae ay hindi naaakit sa mga sagot. Adik sila sa curiosity. At ikaw, isa kang walking question mark. Hindi ka niya malabel. Hindi ka niya kayang i-box in. Hindi niya makontrol ang pakikipag-ugnayan. At ang katotohanang hindi mo pinagmamalaki ang iyong sarili ay nagpapakaba sa kanya. Dahil anong klaseng lalaki ang hindi nangangailangan ng interes niya? Sagot, yung lalaking may mas malaki na sa atensyon niya, isang misyon. Sigma Energy yan. At ito ay tumutulo sa pamamagitan ng iyong pagpigil. 4, hindi ka naaabala sa kanyang katayuan, hitsura o mga laro. Karamihan sa mga lalaki ay nanginginig sa paligid ng mga kababaihan na may kapangyarihan o kagandahan. Nagbabago ang boses nila, nagyayabang sila, tawa sila ng tawa. Sila ay naging isang bersyon ng kanilang sarili na idinisenyo upang magustuhan. Walang pakialam ang mga lalaking sigma. Hindi ka naglalaro. Pinapanood mo ito ng isang ngiti, hindi isang diskarte. Kung 10 siya, ang cute. Kung sikat siya, magaling. Kung sa tingin niya siya ang premyo, cool na kwento. Ngunit hindi ka nito ginagalaw dahil mas maganda ang nakita mo, mas malala ang pinagdaanan mo. At higit sa lahat, hindi ibinebenta ang iyong mga halaga. Hindi mo siya pinapatunayan batay sa kung ano ang iniisip ng mundo. Pinatunayan mo siya batay sa kung paano kanya tratuhin. Bihira lang yan. Iyan ay napakabihirang. It throws her off. Nasanay na siyang hinahabol, sinasamba, binibigyan ng pass para sa masamang ugali. Ngunit hindi ka yumuko, magalang ka, sigurado. Ngunit hindi mo inaayos ang iyong mga pamantayan upang umangkop sa kanyang imahe. At kapag naglalaro siya, naglalakad ka. Tahimik, mabilis, permanente. Ang kawalan ng reaksyon na yon ang nagtatak dito. Napagtanto niya na hindi ka emosyonal na namuhunan sa kanyang potensyal. Pinapanood mo ang realidad niya. Siya ay maaaring ang pinakagustong babae sa silid at pakiramdam pa rin maliit sa ilalim ng iyong mahinahon na pagsisiyasat. At iyon ang alam niya. Ang lalaking ito ay walang pakialam sa imahe. Nakikita niya ang katotohanan. At ang katotohanan ay kung bakit ka magnetic. 5. Nakatutok ka sa kwarto, hindi lang sa kanya. Narito kung ano ang naghihiwalay sa mga lalaking sigma mula sa mga nagpapanggap, kamalayan. Kapag babae ang kausap mo, hindi ka nakakulong na parang oxygen.
nagbabasa ka sa silid, nanonood ng mga labasan, nag-oorasan ng enerhiya. Parang simple lang, pero napapansin ng mga babae. Nakikita niyang iniskan mo ang kapaligiran ng may layunin. Nakikita niya kung paano nakaharap ang iyong katawan sa labasan, kung paano ka mananatiling kalmado ngunit handa. Hindi ito takot. Ito ay kontrol. Karamihan sa mga lalaki ay nalulunod sa kanyang atensyon. Ikaw, divide your attention wisely because you're not there to get her. Nandyan ka para makita siya at lahat ng iba pa. Ang mas malawak na kamalayan na yon ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa presensya ng isang bagay na kakaiba, isang bagay na una, isang bagay na mapanganib. Ito ay isang banayad na pangingibabaw, isang tahimik na postura ng taktika. At alam niyang hindi ito lalaking humahabol ng dopamine. Ito ay isang lalaki na nakikita ang bawat anggulo, kabilang ang isa kung saan wala siya. Yun na ang huling sasabihin. Alam niyang hindi siya ang sentro ng iyong universo. Bahagi siya ng mundo mo kung kikitain niya ito. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya sumandal sa mas malalim. Ngayon, i-drop ang salitang hindi nakikita sa mga komento kung naramdaman mong hindi nakikita sa karamihan, ngunit mas malakas kaysa sino man sa paligid mo. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang ebook. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. At kung ikaw ang uri ng tao na gumagalaw sa katahimikan, ngunit nanginginig ang silid, mag-subscribe. Hindi kami nag-iingay. Gumagawa kami ng epekto, malayo sa mahina. See you sa susunod.